makisabog dahil sa sobrang ningning ng kanyang liwanag. At unti-unting nagpe-fade yung kanyang glory kapag lumulubog. Okay? At kapag nagkaroon ng ulap na makaring tumakip sa kanya, naroon pa rin yung kanyang liwanag, pero nagiging, nakikita mo na siya. Nakakita na ba kayo ng araw? Nakikita niyo yung kanyang bilog? Kapag palubog ang araw at merong ulap na tumatakip sa kanya, o di kaya ay merong ulap sa kalangitan na madilim at yung liwanag niya ay hindi makapenetrate, nababawasan yung glory niya, nakikita mo siya. So yung glory ng sun, bagamat bright siya at malapit sa atin, pero merong mga maaring makahadlang sa kanyang kaluwalhatian at makita natin yung hugis po nito. Sa mga bituin ay ganun din. Sa buwan ay ganun din. Okay? Pero iba ang liwanag ng Diyos. Because in Him, there is no darkness at all. Walang kadiliman. Walang contrast na maaring magpabago sa kanyang tanglaw or magpabago sa kanyang greatness o sa kanyang ningning. At dahil dito, walang sino man ang pwedeng makakita sa Diyos. Maliban na ang Panginoon ay magbihis ng isang anyo na siyang magre-represent ng kanyang kalikasan upang ang anyong ito ay makita ng tao. Pero kung sa kanyang nature, sa kanyang kalikasan, there's no way. Sa ating limited nature, hindi natin makikita ang Diyos. Kaya kasi po, nabulag. Nabulag siya nung magpakita ang Panginoon sa Kristo sa kanya. Dahil ang ating Panginoon Kristo ay nananahan sa liwanag na hindi masilayan ng tao. Siya'y nakaluklok sa kapangyarihan ng Diyos. Sa liwanag na hindi kayang malapitan o hindi kayang makita ng tao at siya'y mabuhay. So tama yung sinasabi ng Bible, God is light and in Him there's no darkness. Pero ang liwanag na yan, mga kapatid, bagamat literal na talagang liwanag, okay, merong symbolic meaning din yung light. Yung light na ikinakapit sa Diyos bilang liwanag. Ano ba yung meaning ng light na ito when it comes to God's being, God's nature? Yung liwanag ng Diyos ay nagraradiate at yung liwanag na ito ay nakaka-impluensya sa kung sino man ang tamaan ng liwanag na ito. Naalala niyo ba si Moses? Pumunta siya rin sa bundok. Sa loob ng 40 days and 40 nights, kasama niya ang Panginoon doon, nag-uusap sila. At nung siya'y bumaba doon sa bundok, anong meron kay Moses nung makita ng mga kababayan niya? Nagniningning yung kanyang mukha. Yung glory, yung liwanag ng Diyos ay bumakat doon kay Moses. Nang bumaba si Moses, hindi makatingin yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kababayan, at hiniling pa nila na si Moses ay magtalakbo because of that Shekinah glory, because of that brightness na nagningning doon sa pagkatao ni Moses. So yung liwanag ng ating Panginoon, hindi lamang liwanag sa kanyang sarili na nagraradiate, yung liwanag na ito ay naiahawa doon sa taong lumalapit sa kanya. Kaya nga, the more you get closer to God, dapat lalo kang magliliwanag.
Bakit? Di ba, we are not children of darkness. Hindi naman tayo anak ng kadiliman. Kaya nga, kung meron tayong dapat lapitan, kung meron mang bagay na dapat tayong ma-attract bilang anak ng Diyos, ano yun? Nung tayo ay wala pa sa Diyos, nung tayo ay nasa mundong ito, saan ba tayo na-attract? Saan ba tayo nagkakaroon ng interest? Saan ba tayo hinihila? Diba? We walk according to the course of this world. And we follow and obey the lust of the flesh and the course of this world. Diba? Yun ang gumatak sa atin. At yun naman yung gusto rin natin. Tama, ninyo? Diba? Narinig mo? Yung mga tatay, mga young people, diba? Doon tayo nahatak eh. Hindi mo na kailangan yayain. Hindi mo kailangan pilitin. Automatic yun. Diba? Hinahatak ka doon, na-attract ka doon. Pero bilang anak ng liwanag, bilang anak ng Diyos, saan tayo dapat na-attract na yun? Saan tayo dapat na-attract na yun? Dapat tayong ma-attract sa liwanag ng Diyos. At hanapin natin, sundan natin yung liwanag na yun, na kagaya ng isda sa karagatan, na kapag maliwanag ang buwan, ang hirap ulihin kasi sumusunod siya sa liwanag ng buwan. At kung wala namang buwan, madaling hulihin kasi yung mga isda nagdadala ng liwanag at yung liwanag ng bangka ay sinusundan ng mga isda, na-attract sila sa liwanag. Dapat ganun tayo mga kapatid bilang mga anak ng Diyos. Kung totoong tayo ay sa Diyos, dapat na-attract tayo sa liwanag niya at ito yung hinahabol natin, ito yung sinusundan natin mga kapatid. Ang maganda nito, ang Diyos hindi naman magpapahabol eh. Hindi naman magpapahabol ang Diyos eh. Pag lumapit ka, nandyan lang siya. At ang gusto ng Panginoon, doon ka pumirmi sa harapan niya. Kung gusto mo, yung liwanag niya at yung nature niya ay maka-impluensya sa'yo, the more you get closer to Him, ano mangyayari sa'yo? Higit kang magliliwanag. Higit kang magliliwanag. So when we talk about God's light na nagraradiate sa buhay natin, we're talking about the influence of God over our lives. Yung influensya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya makikita mo yung talagang anak ng Diyos. Hindi yan makukuha sa salita. Hindi yan makukuha sa pagdalo. Masasabi mo ang tunay na anak ng Diyos, makikita mo yan, papaano siya na-impluensyahan ng liwanag ng Diyos. And what is the light of God? The light of God is His Word, yung salita niya. Kaya yung liwanag na yun, para yung parang matcha yan, nakakahawa eh. Nakaka-impluensya yan eh. Tingnan niyo ito. Alam niyo ba kung sino yung lagi mong kasama? Hindi mo namamalayan, naapektuhan ka ng kasama mo. At yung mga bagay na alam nila, natututunan mo. Yung mga kalokohan nila, matututunan mo rin. Yung mga talento nila, yung husay nila, matututunan mo rin. Bakit? Ano yan eh? Influensya yan. Kaya kita mo yung mga barkada ni King Cobra. Sino yun? Pinanguhuli ng Cobra? Si Cobra King? Marunong din manghuli ng Cobra. Bakit? Kasama na si Cobra King eh. Pagka lagi mo kasama, manginginom, asahan mo, manginginom ka rin pagdating ng panahon.
Pag ang kasama mo mga bading, mahal natin sila, mga kapatid, at ang pintuan ng kaligtasan ay bukas para sa kanila. Pero pag lagi mo silang kasama, pwede kang mahawaan o ma-influensyahan din nila. Kung ang lagi mong kasama ay mekaniko, at nanonood ka lagi, tumutulong ka lagi, isang araw, matututunan mo yung ginagawa nila. Di ba, karpintero? Sa simula piyon-piyon ka lang. Ilan yung nakilala ko na sa simula ay piyon, tagahalo lang ng semento. Paglipas ng ilang mga buwan, papaltok na rin. Sisimento na rin. Nagtatiles na rin. Kasi lagi mong kasama eh. Tao yan. May influensya yan. Kaya kung gusto nyo, mga young people, makinig kayo mabuti. Kung gusto nyo maging matalino, barkadahin nyo matalino. Tama sagot mo. Pag kumopya kayo, hindi kayo magkakamali. Okay, kumopya, masama yun. Pero, may testimony rito si Brother Jerry. Kung naala, di ba? May testimony si Brother Jerry, nagkikwento sa akin yun noon, na napabarkada siya sa, mga matalino. Yun, naka-employ siya sa kanya yun. Pero kung ang nabarkada mo, mahilig sa cellphone, mahilig sa laro, school bukol, makinig kayo sa akin kasi ganyan ako noon. Hindi, walang biro. School bukol ako noon. Nagkakating classes kami. Tumatanong kami ng bakod ng school. Walang biro. Pumupunta kami ng Pasay. May mga sinihan dyan sa Pasay na double yung isa lang yung babayaran mo pero dalawang pelikula sa loob. Napunta kami sa mga bilyaran, yung mga pool table, inuman. Kaya yung record ko ng high school, puro palakol. Bakit? Barkada mo eh. Barkada mo, hindi hindi ka naman i-influensyahan na mag-aral ng mabuti. Barkada na napabayaan mo pag-aaral mo. Sabi ko sa inyo, third year high school hanggang fourth year, yung dyan sa Makati, yung mga bar dyan. High school kami, ikutan namin yan. Ngayon, papasok ka ng kolehiyo. Ay kita mo yung record mo. Bakit nangamote ka sa kolehiyo? Bakit nangamote ako sa kolehiyo? Paano hindi ka mangamote sa kolehiyo? Nung high school, kamote ka. Ano maasahan mo? Ang point dito, mga kapatid, kung sino yung kasama mo, kung ano yung interest mo, at interest ng taong mga nakakasalamuha mo, the more you get closer to them, the more you are influenced by them. Diba na-influensyan ka? Ngayon sa Diyos ay ganon. Sa Kristyanismo ay ganon. Sa reliyon, sa paglilingkod sa Panginoon ay ganon. We are children of light. Kayo na ba tayo pinapalapit ng Panginoon? Sa pastor? No. Hindi sa pastor. Although may turo sa Bible na kilalanin mo at igalang mo yung mga namiminuno. Pero ngayon na tayo dapat lumapit na yung liwanag nito, yung influensya nito ay hindi nagbabago. Kanino? Draw near to God.
Draw near to Him. Lumapit tayo sa Kanya. At walang ibang paraan para tayo mapalapit sa Diyos, kundi sa pamagitan ng Kanyang salita, sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pag-aayuno, at sa pamagitan ng pananatili sa fellowship. At sa pamamagitan ng pananatili sa pagsunod sa Kanyang kalooban. There's no other way. Walang ibang paraan para magliwanag sa mundong ito kung hindi ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. The more na malapit, na mas malapit tayo sa Kanya, the more na magliliwanag po tayo. Balikan po natin yung sa Peter. Ano sabi rito? We are called out of darkness into His marvelous light, that we should show forth the praises of Him. Ang sabi diyan, tayo ay hinirang, di ba? Pinili. Tayo ay pag-aari na ng Diyos. So, property niya na tayo. Ngayon, intindihin natin ito. Property. Property. Meron bang property na nakadetach din? Di ba, pag property mo, lalo na kapag mahalaga yan, lagi mong daladala yan. Sige ba ito, Sister Lunet? Property mo to? Sigurado ako, meron dito mukha mo. Sigurado ako may fingerprint ka rito. Sigurado ako lagi mo itong dala. Kasi property mo ito. Okay? May power ba ito na mag-resist? Ay, Nunet, nag-iinit na ako, bitawan mo naman ako. Pwede ba niyang sabihin? Siyo yan property mo yan. Ganun din yung ibang bagay na nasa atin. Pag property mo, sa iyo yan. Lagi mo yan kasama. Lagi mo yan dala-dala. Diba? O, Sydney, Bible mo ba to? Property mo to? Property mo. Ha? Kay Lola? Dapat property mo. Wala pa bang Bible to? Nagpalit kayo. Okay. Sa'yo yan to? Property mo ito? May pangalan mo? Wala pa sulatan mo. Kasi baka madampot ng iba. Di ba nilalagyan natin? This Bible belongs to yung property mo ito. So, ano bang property mo? Sa'yo yan Di ba? Ikaw may control dyan. Hawak mo yan lagi. Yung damit nyo, property nyo yan? Yes. O property ng iba, nabili nyo lang? Tingnan nyo Tingnan nyo, anong tatak meron sa property na yan na nagpapatunay na sa'yo yan? Pangalan, kung damit yan, yung amoy. Kung sapatos yan, yung amoy niyan. Ano ba? Yung sukat niyan, masasabing property mo yan kasi sukat mo yan. Lalo na pag tailored yung damit, sinukat para sa'yo. Di ba? Talagang ginupit, pinahit para sa'yo. Yung amoy niyan, yung properties niyan, nasa iyo. Kaya tingnan niyo yung aso na property mo. Amoy ka. Amoy ka niyan So, anong ibig sabihin? Yung property ng Diyos, pag-aari tayo ng Panginoon. Dapat yung bakas ng Panginoon, yung properties ng Diyos, ay nahahawa sa atin, nakikita sa atin. Siya'y liwanag. Sa Kanya'y walang kadiliman. Ano pang Panginoon? Siya'y banal. Siya'y pag-ibig. Ang Diyos natin ay katotohanan. Ang Diyos natin ay mahabagin. So yung kalikasan na yun ng Diyos, the more na tayo ay lumalapit sa Kanya, the more na dapat nakikita yun sa atin, mga kapatid. Kaya nga,
tinawag na they were called Christians. Bakit Christians? Christ, because of Christ. Sino ba ini-imitate nila noon? Di ba? Si Christ. Sino ba ini-imitate natin ngayon? Si Christ din eh. Ang ating Panginoon Kristo. Hindi ho kaagad, hindi ho kinabukasan ay pareho ka na ng Panginoon. Di ba? Pero the more na nagtatagal ka, the more na lumalapit ka sa Kanya, the more na ini-enjoy mo ang Kanyang salita, the more na ikaw ay nananalangin at nakikipag-usap sa ating Panginoon, the more na ikaw ay nagtatransform into His image. Kaya yung pagdalo sa bahay-sambahan, hindi ibig sabihin niya, automatic Christian ka na. Porket nandito ka, Christian ka na. Hindi yan ang pasihan. Pag pumunta ka ng McDonald's o ng Jollibee, hindi ibig sabihin burger ka. Bagamat nandoon mga burger, di ba? Pero pag pumunta ka, hindi ibig sabihin burger ka. Pag pumunta ka ng church, hindi ibig sabihin Christian ka na agad. Maraming napunta dito, hindi Christian. Bakit? Hindi naman nagra-reject yung liwanag, yung impluensya, yung katangian ni Kristo sa buhay natin. Nandito lang tayo, pero it doesn't necessarily follow na Christian ka. Kasi Christian means Christ-like. Kagaya ni Kristo. At marami sa huling araw, i-deny sila ng ating Panginoon. Bakit? Ano sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Wala akong baka sa inyo. You are not my property. Iba yung itsura, iba yung amoy, iba yung tabas, iba yung sukat. You do not belong to me. Di ba masakit yun? Masakit yun. Pero bali nang masaktan ka ngayon, kung sa pababalik ni Kristo, hindi ka niya i-reject. Bali nang masaktan ka ngayon sa mensahe, masaktan ka ngayon sa pangaral, gisingin ka, ugain ka, mabuti na masaktan ka ngayon, kaysa pagdating ni Kristo, i-reject ka niya. Dahil sa panahon po natin ngayon, ang Christianity ay wala na ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo ngayon, nakakalungkot eh. Kailangan gumawa ka ng gimmick para maging masigla yung mga masigla yung mga follower, yung mga worshipper. Kailangan gumawa ka ng gimmick. Madali lang naman pasiglahin ng tao. Alam niyo paano pasiglahin ng tao? I-meet mo yung kanyang physiological need. Sisiglayan. Tama? Stressed. I-meet mo yung physiological need. Yung pangailangan ng physical. I-meet mo, sisiglayan. Kung ako lang milyonaryo, di ba, milyonaryo ako, at sasabihin ko rito, may tanong ako sa inyo mga kapatid, yung makakasagot, merong 2,000 piso. Baka magtakasan, Dudumugin tayo. Pero magtanong tayo rito sa Sunday school, magtanong, mga kapatid, ang tanong ay ganito, ganyan. Walang magtataas dyan. Pero kung may premyo yan, masigla yan. Parang wawawin. Wawawin eh. Bakit masigla yung mga tao? Bakit nagpapalakpakan? May jacket. May reward. Kaya ang tao, madali lang pasiglahin yan eh. Magluto lang tayo rito ng 2 putahe at may kanin. Talo na yan, masaya na yan. Kahit di mo papilahin, masaya, masigla. Pero alisin mo lahat ng yun. Ang ipalit mo ay discomfort. Ang ipalit mo ay kawalan.
Kawalan. Ang ipalit mo ay pagsubok. Ang ipalit mo ay problema. Sa tingin mo, magliliwanag pa yan? Nagpupuri pa kaya yan? Papalakpak pa kaya yan? Tatalong pa kaya yan? Sisigaw pa kaya yan? Sabi sa inyo, madali lang pasiglayin ang tao eh. Magpatayo ka lang dito ng Amerikano, magsasayaw ka yan. Magpatayo ka lang dito ng ibang kulay eh. Ang lakas ng palakpak eh. May picture taking pa yun. Kaya nakakasama ng loob, di ba? Pagtas mag-preach, walang pasok, picture. Ano ba? Picture? Nagpupulasan pa na hindi man lang mapaalam, biglang nawawala. Kasi nawala. Pero pag Amerikano nandito, alauna na, nandito pa rin. Lalo na siguro pag in-invite ko si Alden. Pag in-invite ko si Alden. Si Alden Montemayor. Pero ito po tatandaan natin, mga kapatid. We are not children of the night. We are children of the light. Anak tayo ng liwanag. At tayo'y nabubuhay sa panahong madilim. Madilim. At ang salita ng Diyos ngayon is only a suggestion. Suggestion na lang salita ng Diyos ngayon eh. It's up to you. You don't have to if you don't want to. Kung ayaw mo, okay lang yan. Kung ano yung nafe-feel mo, okay lang yan. Kung ayaw mong sumimba, it's okay, it's fine. Ayos lang yan. Kung ano yung kaya mo, yun yung gawin mo. Hindi ka obligado, hindi mo kailangang magwersa. Kung ano yung kaya mo gawin mo lang. Kung saan ka masaya, kung ano yung komportable para sa'yo, hindi mo ganun ito. Kasi yung mga anak ng liwanag, pag-aralan mo sa Bible, yung anak ng liwanag sa Bible, yung mga first century Christians, yung first century church, pag-aralan mo. Pag-aralan mo yung buhay nila. Paano silang nagliwanag sa isang lipunan na madilim. Paano silang nagliwanag sa isang lipunan na mahirap. Mahirap pa sila eh. Pero bakit they were able to give all? Pag-aralan mo yung buhay nila, paano silang nagliwanag sa isang society na sila'y hinuhuli at pinapatay? Paano sila nagliwanag na naging aktibo sila sa mga pagtitipon at gawain sa kabila na sila'y pinipersecute? And because of this severe persecution, alam nyo, ang service nila, gabi. Tayo, service natin, umaga eh. Sila ang pagtitipon nila. Marami tayong mabasa sa Bible, gabi. Bakit gabi? Kasi yung gabi, yun na yung mga tao mga tulog. At para hindi sila mapansin, gabi sila nagtitipon. Kaya kasi yung tikus, nakatulog kasi gabi yung service. Kaya nga si Peter, nung nakalaya, sa siya pumunta sa bahay ng kapatiran na may pagtitipon, anong oras? Gabi. Gabi. Doon sila nagtitipon sa oras na hindi komportable. Doon sa oras na kinakailangan mong piliting gising ka. At kinakailangan sa pagtitipon ninyo, hindi ka pwedeng mag-create ng maiingay na kagaya na ginagawa natin.
Bakit? Kaya nga, sa panahon nila, ang kanilang awitin ay mga himno lang. Himno. Bakit? Baka makabulabog. Baka magising. Pero, bakit nagpatuloy sila sa paglilingkod? At ang sabi ng Bible, daily. Araw-araw. Tayo. Weekly. Absent pa. Sila daily. Tayo weekly, absent pa, or kung present, absent-minded. Absent-minded. Sa inyo time para gisingin na tayo Kasi darating ang Panginoon Bali nang masaktan ka ngayon. Alam nyo mga kapatid, siya na hindi na natitizod sa salita, yun yung sakdal. Ibig sabihin ng sakdal, naroon ka na sa maturity at perfection. Kapag hindi ka na natitizod sa salita. Alam nyo, dapat ganito tayo mag-usap hindi ka ma-offend. Ngunit mali yung ginawa mo. Ayusin mo yung ginawa mo. Wala sa ayos. Dapat gano'n tayo mag-usap Tapos sinunet, opo. Hindi na dapat na-open. Ako nyo? Hindi ka pa nga kinukulit, na-open ka na Diba? Hindi ka pa nga kinukulit, nagsasalita pa lang na misinterpret mo, na-open ka na. How much mo? Pag kinufront kita, Brother Chris, ba't anong ginawa mo? Wala sa suka. Wala sa suka. Sayang oras, sayang yung well-being na. Oo nga Diba, yung ganun mga salita, dapat umabot tayo sa maturity na hindi na tayo na-open. Alam niyo bakit? Yung salita ng Diyos offending. Yes! Yung salita ng Diyos, masakit ang salita ng Diyos. Alam niyo ba yun? Pag binasa mo ang salita ng Diyos, lahi kayo ng ulubong. Pag na-offend ka doon, hindi ka maliligtas. Sabihin mo, sakit mo naman magsalita, Panginoon. Ang salita ng Diyos masakit. Sabihin ba naman kay Pedro, lumayo ka sa tanas. Kung hindi ka ba naman ma-offend, no? Hindi ka pa nga tinawag na satanas Demorito lang Hindi ba? Na-offend ka. Alam niyo, pag binasa niyo salita ng Diyos, maraming palalalim na salita dito, masasaktan ka. Pero yun nga sinasabi ko, bali nang masaktan ka ngayon, kung anak ka ng liwanag, ang liwanag, masakit, makakasilaw, nakakapaso. Ang liwanag, nakakapagpabago liwanag Kaya napansin nyo, medyo nangting kami. Magbilad ka ba naman sa araw? Mangingitim ka talaga Pero kakaiba yung liwanag ng Diyos. Ito lang yung liwanag na hindi ka mangingitim. Mamumuti ka. Mamumuti ka. Magliliwanag ka. So we are children of light. We are not children of darkness. And as children of light, bilang anak ng liwanag, manatili tayo dun sa liwanag. Kumapit tayo. Lumapit tayo ng gusto. Magpa-influensya tayo, mga kapatid, na sa kanyang salita, sa kanyang liwanag, sa kanyang mga attributes, kung ano ang kalikasan ng Diyos. The more we get closer to Him, the more dapat tayo na-influensya ng ating Panginoon. At ang anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, ang anak ng liwanag, ay makikita mo doon sa bakas ng Diyos na nasa Kanya. Bakas. Bakas ng Diyos. So when we say God is light, hindi lamang tayo tumutukoy doon sa properties niya, kalikasan niya na talagang liwanag na hindi makita. Tinutukoy din ng liwanag na ito ay yung katangian ng Diyos, yung kalikasan ng Diyos, yung impluensya ng Diyos na nakukuha natin, na nagra-radiate sa atin at bumabakat sa ating pagkatao. May impluensya ba ang Diyos sa buhay? Anong sabi ng Bible? If any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Alam niyo yung Spirit doon?
Yung Spirit doon, hindi lang yan tumutukoy sa indwelling of the Holy Spirit. Yung Spirit doon means influence. If any man, kung sino man, ang walang impluensya si Kristo sa buhay niya, hindi sa Kanya. Christians, Christ-like, dapat may impluensya si Kristo sa buhay natin. Sinong may impluensya sa iba? Tayong natin ito. Sinong nakaka-impluensya sa atin ngayon? The influence of this world? Yung impluensya ba ng kultura ng mundong ito? O si Kristo sa buhay natin?
touch Him. I will find Hallelujah, hallelujah. I will find you with all my heart. I will lift my hands to you in worship. I will worship with all my heart.
in the times of trial, my heart's desire is to bless your holy name. Yan din ba ang desire ng puso mo? To bless His holy name. Is to praise your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of trial, even in the times of trial, my heart's desire is to praise your holy name. My heart Sama-sama natin awitin. is to lift you up today. My heart Maging desire. papuri sa ating puso ang awitin ito para sa Panginoon. Even in the times of trial, even in the times of trials, my heart desires to sing your holy name. Hallelujah. Purihin ka, Jesus, ang nais ko. Purihin ka, lubos, sa bagyo at sa problema, sa gala at sa paligsa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, lubos, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y Yes, Lord. purihin ka, lubos, sa bagyo at sa problema, sa ganap at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Minsan paawit natin lahat, mga kapatid. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Yan ba ang nais ng puso mo? Yan ba ang desire
sa iyong salita, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa bawat sa amin. Ikaw ay liwanag at sa iyo walang kadiliman. Purihin ka, Panginoon. Akin pong dinadalangin ng aking mga kapatid na manatili ang bawat isa sa liwanag ng iyong presensya, sa liwanag ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko po na ingatan mo ang iyong mga anak na huwag ma-offend sa iyong salita, sapagkat ang salita mo ay liwanag at pag-asa na bawat sa amin. Dalangin ko po na ang iyong mga anak ay huwag ma-offend sa authority, sapagkat ikaw ang authority sa buhay po namin. We are children of light. At ang liwanag minsan ay nakakapasok. Ang liwanag minsan ay nakakasilaw. Help us. Turuan mo kami na huwag ma-offend sa iyong salita, Panginoon. We want to be like you. Nais namin maging kagaya mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Panginoon, dalangin ko po na patuloy mong i-draw, ilapit ang iyong mga anak sa iyong banal na presensya. Na ipadama mo sa bawat isa ang pagnanasa na lumapit sa liwanag. Hindi namin kayang i-push ang bawat isa papunta sa liwanag, pero bigyan mo kami ng desire. Yes, Jesus. Bigyan mo kami Yes, ng Lord. pagnanasa Yes, oh God. na ma-attract sa liwanag, Panginoon. Sumunod sa liwanag. Umupo sa liwanag. Yes, Jesus. Manatili sa liwanag, Yes, Panginoon. Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Thank you, Lord Jesus, for your message. We receive with meekness your engrafted Yes, oh word. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your Lord, people. thank you, Jesus. Bless their needs. Supply their needs, Lord. I pray for your protection, for your guidance sa buong sanlinggo, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa araw-araw, sa paggabiyahe, sa pagtatrabaho, Lord, thank you, Lord. sa pagganap, sa tungkulin sa kani-kaniyang pamilya. Panginoon, ingatan mo ang bawat isa. Maghari ang iyong kapayapaan, ang kagalakan sa aming mga puso. We praise you, Lord, sa iyong mga kamay. Aking pinagkakatiwala ng aking mga kapatid. In Jesus' name, we claim your blessings and the victory. In Jesus' mighty name we pray. At sabihin natin lahat, thank you, Jesus, Thank you, Jesus. sa iyong salita. Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, Lord. I love you. Sige, sabihin mo sa iyong katabi, I love you with the love of the Lord. Amen. Magbatian tayo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon. God bless you. Sandali. Upo muna. Upo muna. Sandali. Sandali lang. Tahimik muna. Tahimik. Okay, tahimik. Okay. Ganito po. So, bilangin natin yung sasakyan na pwede sumama sa General Conference. So, isa kay Brother Joshua, isa sa amin, kay Brother Larry, kay Sister Mai. Sino pang mag-volunteer para malaman natin kung ilan yung pwede natin isama?